Ah, ay magandang araw sa inyong lahat. Isa-isahin natin yung bakit ba nagkaroon ng increase ng premium rates. Ang pinag-ugatan nito ay yung tinatawag natin na Universal Healthcare Law. Maraming nagtatanong, ano ba ang Universal Healthcare Law para sa mga Pilipino and para sa lahat? Kasi matagal na tong panukala ng World Health Organization na isinusulong sa ating gobyerno na magkaroon ng magandang investment pagdating sa healthcare ang Pilipinas. Kasi mas maraming and it's a fact, mas maraming save na buhay kung may magandang serbisyo pagdating sa kalusugan. Pero marami yung nagtatanong, ano nga ba ang healthcare? Ang Universal Healthcare Law. Hindi ito basta-basta mai-implement kasi malaking pera yung kailangan. Marami silang dapat ikonsidera na mga sektor para magbigay ng suporta doon sa Universal Healthcare Law. Hindi lang PhilHealth ang aasahan nila ng DOH. Hindi lang PhilHealth. Hindi lang yung insurance. Okay? So, ang IRR or yung Implementing Rules and Regulations naipasa na, napirmahan na yon. So, kaya nga, noon pa lang January 2020, nag-start ng i-implement ito. So, pag-usapan muna natin, bago tayo pumunta dun sa mga premium rates ng PhilHealth, pag-usapan muna natin kung ano talaga ang dapat malaman ng mga Pilipino sa Universal Healthcare Law. Kasi dito nag-ugat kung bakit nagkaroon ng mga pagbabago ang mga premium rates. Okay? First, sinasabi nila na ang lahat ng Pilipino ay may karapatan sa tamang serbisyo pagdating sa kalusugan. So, all of them will be covered. All Filipinos will be covered. Walang exemptions. Lahat ay makikinabang sa tamang serbisyo pagdating sa kalusugan. Every single Filipino citizen is automatically enrolled into the newly created National Insurance Program. The program classified membership, bali dalawa ang membership ng program. It's direct contributors and indirect contributors. Undirect contributors are those members who are paying the premiums. They are employed and bound by an employer-employee relationship. So that means may share ang employee and employer sa premium rates. Also, those who are self-earning, ibig sabihin yung nagbabayad ng mga voluntary contribution, professional practitioners, and migrant workers wherein we are part as direct contributors. Okay? Members, qualified dependents, and lifetime members are also included here. Kasi kung yung family natin, dependent natin, so they are part of the direct contributors. Yung pangalawa is indirect. Indirect contributors does not considered as direct contributors along with their qualified dependents whose health premiums are subsidized by the government. So, sa sektor na to, sa category na to, marami
ang sinasubsidize ng gobyerno. Sino-sino sila? Ito yung mga indigents, senior citizens, okay? And so on. Gaano karami sa atin ang indigents? Marami na rin ang mga senior citizens. Okay? All Filipinos will be granted immediate eligibility. That's the Universal Healthcare Law. And access to the full spectrum of healthcare, which includes, kasama na dito, noon dati yung mga hospitalizations lang. Ngayon kasama yung preventive, ibig sabihin, mga primary healthcare. So kasama na dyan yung mga consultations, check-ups, may mga packages na. Promotive, curative, rehabilitative, and palliative. This can be expected kasama dyan yung medical, dental, mental, and some emergency health services. So pinalawak. Lumawak ang serbisyo sa kalusugan dahil ng Universal Healthcare Law. So maraming nadagdag na serbisyo. Filipinos will also be enrolled, yun nga, sa primary healthcare. And then, citizens will not need to present any PhilHealth ID to avail of these benefits. Okay? Kasi nga, lahat na. Meanwhile, poor Filipinos or those who are located in geographically isolated areas will also be given priority when ensuring access to health services. So, sinasabi dito, lahat ng mahihirap, indigents. Ngayon, ang tanong, kaya ba na ng ating mga pasilidad ng mga pampublikong ospital na i-cater ito? Hanggang ngayon nga, napakadami pang dapat ayusin sa mga pampublikong ospital. And andito ang Universal Healthcare Law, wala nang urungan. Kailangang i-implement. Gaano ba kahanda yung ating mga pampublikong ospital? Pangalawa, na dapat malaman ng mga Pilipino, it is not completely free. Okay? Iniisip natin, may Universal Healthcare Law, may insurance, libre. No, may babayaran pa rin tayo. Contrary to what some people may think, universal health care does not mean every single health expense will be made free. Okay? Hindi lahat. As a patient, that means if you're admitted in a hospital, you can expect regular meals, a bed, a shared room, fan, ventilation, shared toilet, and bath to be covered. So, covered yon. Pero, you are also entitled to an essential health benefit package, which includes primary care, medicines, diagnostic, laboratory testing. So, kasama yan. Pero, ang hindi malilibre dyan is kung ikaw ay titigil sa isang private room. Private accommodation, with aircon, may telephone, and the likes. Okay? Meanwhile, public and private hospitals are expected to allocate a certain portion of their beds as basic accommodations in the following amounts. Okay, so kasama dito yung pagbabayad, i-accommodate ng mga hospitals, ng mga beds, i-allocate. Dapat may allocation para hindi maubusan ng bed. Ito dapat dapat na kapasidad ng isang pampubliko or pribadong ospital. Government hospitals should at least have 90% beds availability. Specialty hospitals, 70%. So, ano yung mga specialty hospitals? So, ito yung Lung Center, Philippine Heart Center, Children's, okay?
children's medical, and private hospitals should at least have 10% of the beds para makater yung universal healthcare. As long as patient avails of these basic accommodations, it will be covered by healthcare. PhilHealth, I mean, whether in public or private hospital. Okay? So, yung mga basic accommodations, ito ang sagot ng PhilHealth. The law states that if patients need to pay extra expenses, their co-payment or what is paid on top of basic services should be regulated by the DOH in public hospitals. So, regulated ng DOH kapag na-confine sila sa pampublikong ospital. This means that you should know what to expect in terms of bills. So, dapat, kung mako-confine ka sa mga public hospitals, aalamin mo muna yung mga additional. Hindi mo kasi alam. Para hindi naman tayo ma-shock about dun sa later na mga gastusin na madadagdag. Kasi hindi lahat. Dito nagsisimula kasi yung confusion. I-admit ka sa ospital, sa pampublikong ospital, and then later on, may mga additional expenses. So, dapat alam mo bilang pasyente, bilang kamag-anak ng inyong pasyente. Alamin sa inyong mga doktor kung ano ang coverage nung lang iyong insurance as a citizen. Oo, hanggang saan ba? Aside from this, current rates or packages PhilHealth has crafted to certain diseases will remain. Marami na ngayong mga serbisyo na binibigay yung PhilHealth na dagdag. The two agencies are also expected, yung two agencies na sinasabi, DOH and PhilHealth, are expected to craft, implement outpatient benefit services to be covered by the National Health Insurance Programs within 2 years after the law takes effect. So, nag-take effect na to. So, within 2 years, okay, mai-implement na rin nila yung mga outpatient services, yung benefit natin sa mga outpatient, ambulatory care. Yung pangatlo na benefits na dapat malaman ng mga Pilipino is PhilHealth will become the national purchaser of health goods and services. Okay, so ang PhilHealth ang main player when it comes to universal healthcare. Kasi ito ang naghahawak ng mga insurance. Dito manggagaling yung pondo dun sa mga nagbayad ng premium rates, yung mga direct contributors. This means that PhilHealth will be in charge of paying healthcare providers like in the hospitals and clinics. This is already a job of PhilHealth carries out, but the Universal Healthcare Law wants to pull more funds. Okay? Dati na itong ginagawa ng PhilHealth, pero ngayon, pinalawak ng Universal Healthcare Law, ngayon ang PhilHealth kailangan din nilang ipalawak yung kanilang pondo. So it can cover all Filipinos and eventually more services para magdagdag ng mga additional na serbisyo. Kasi pinalawak na nga, universal. Allocating more funds to PhilHealth will also strengthen its negotiating power with healthcare providers, which will forcibly improve the quality of services and lower health costs. Kasi, okay, tumaas, nagkaroon ng magandang pondo ang PhilHealth, meron na sila ngayong power to tell yung mga hospitals, private hospitals, improve your services, improve your quality of services. Yung ating healthcare services, improve nyo kasi sinasabi nila, tataas ang premium rates namin, yung contribution, ibigay nyo kung anong dapat na serbisyo sa mga nagbabayad. At hindi lang sa nagbabayad, kahit dun sa mga indirect contributors or dun sa mga indigents na ang nagbabayad ay gobyerno. Okay? All will be equal.
Funds for PhilHealth will be sourced from the following. Hindi lang sinosolo daw ng PhilHealth. Okay? Kasi marami tayong umaasa na mga indigent. Okay? So, manggagaling daw yung 50% share sa Philippine Amusement, sa 40% sa Charity Sweepstakes Office, and then, kinokonsidera nila na ang pondo pangatlo ay manggagaling sa premium contributions nung mga direct contributors. Sino-sino ang mga direct contributors? Tayong mga OFWs. Professionals. Okay? And from the PhilHealth annual budget. Magkano ang PhilHealth annual budget? Hindi natin alam. Okay? Wala tayong idea about it. Pero, kasama tayo sa pagkukuhanan ng pondo, malinaw yon dun sa mga nagbabayad ng premium contributions sa direct contributory members. Okay? With multiple fund sources of PhilHealth, Filipinos will no longer need to troop to various government. Kasi daw, ang dami-dami ng pinanggagalingan ng pondo ng PhilHealth. Dahil sa universal healthcare, maiiwasan na daw ng mga Pilipino ang pumunta sa iba't ibang mga politiko, pumunta sa mga iba't ibang organisasyon para or NGO para manghingi ng mga ayuda or help or financial help. Dahil dito, well, let's see. Sana nga mabawasan or mawala na yung mga Pilipinong nanghihingi pa ng kanilang pambayad sa confinement kasi covered na sila. Pero malinaw din doon na hindi naman babayaran lahat. Kaya hindi pa rin maiiwasan na ang ating mga indigents or ang ating mga ibang mga Pilipino ay manghihingi pa rin ng tulong. By giving PhilHealth more funds, a goal of yung goal ng universal healthcare is to make PhilHealth the national purchaser of medicines. This can lower the cost of medicines as this will be bought in bulk. Okay? Dahil binigyan ng maraming pondo, may UHC or Universal Healthcare, sinasabing ang goal ngayon ay gawin ang PhilHealth na purchaser ng medicines para daw makuha ng mababa ang presyo ng mga gamot kasi bibilhin ng maramihan. Hopefully, walang mangyayaring kurakutan. Okay? Kasi dyan nangyayari yung mga let's face it. Mas okay pang i-distribute yung mga kung sino-sinong mga kukuha rather than isang kumpanya lang. Well, magiging maganda ang monitoring kasi isa lang yung imo-monitor mo. Let's see kung anong magiging epekto nito in a long run. Another goal is to have quality of health services improve as PhilHealth can set as a requirement for payment and contracting standards for healthcare providers. Pang-apat na kailangang malaman ng mga Pilipino, ang DOH, siya pa rin yung mangangasiwa or siya pa rin yung in charge sa mga population-based health services. Anong ibig sabihin nito? Along with other private health insurance companies, kasama ang PhilHealth, they are expected to cover services for individuals. The DOH is still in charge of delivering health services that cover the entire population. So, yung buong Pilipinas. Okay? Iko-cover. Pero, think of these programs for disease surveillance, health promotion campaigns, and mass immunization campaigns. So, covered pa rin yan. Yung mga immunization program sa Universal Healthcare Law. The DOH will do this by contracting public healthcare providers in cities and provinces. So, ito yung mga additional services na in charge ang DOH.
Panglima na kailangang malaman is health systems will become citywide and province-wide. So, sinabi nila na mayroon ng kapasidad ang LGU na i-urbanize, i-oversee yung healthcare. Okay? When it comes to universal healthcare. So, maraming papel ang LGU ngayon. Citywide, province-wide. Okay? And then, may portion din na panggagalingan ng pondo ang city or ang probinsya. Okay? Doon din, kukuha din ng mga pondo. Pang-anim na kailangan malaman ng Pilipino ay yung return service in the public health sector. Okay? Ibig sabihin, kasama sa universal healthcare, yung mga health and health-related courses na ang nagpaaral or funded ng gobyerno ay yung mga nagtapos doon ay kailangang magbigay ng serbisyo sa Pilipinas for 3 years. Okay? This will address the need for health workers across the country. Okay? So, magsisimula yan ngayong taon. I-check nila. Yung mga yung nag-graduate, as a scholar ng bayan, na mga nasa health courses or allied health. So, kailangan nilang magsilbi ng 3 taon. Meanwhile, those graduates of health courses in universities and colleges and private schools are also encouraged to work in public sector. Okay, so kasama yan sa Universal Healthcare Law. I-encourage sila magtrabaho sa pampublikong hospital. Pero ang tanong, yun nga, ine-encourage nila, like sa mga nurses, ine-encourage nila magtrabaho, pero magbo-volunteer ka muna. Or sa ibang mga healthcare professionals, marami pa rin magbo-volunteer, and then naghihintay ng contract, ng permanent contract or ng plantilla. Okay? And hindi pa rin maiiwasan na mangyari ang yung may kakilala ka sa gobyerno. Now, so mababaliwala yung ating universal healthcare. Kasi oo nga't nakapokus sila na paramihin ang healthcare workers, maging prioridad nila na magtrabaho sa mga pampublikong tanggapan o pampublikong ospital. Pero paano ito mangyayari kung tulad na lang ngayon na nakikita natin sa pandemic, puro volunteer, walang permanenteng trabaho na ibibigay, and then isa ka daw sa ikokonsidera kapag nagkaroon ng mga private ng mga ikaw yung priority na magiging permanent. Pero kailan? Okay? So hindi alam, walang kasiguruhan. Now, yung pampito na kailangan malaman ng mga Pilipino is the Health Technology and Assessment Council. So, a group of experts who will be responsible. So, meron siyang mga group of experts from DOH, from PhilHealth. So, sila yung monitoring. So, i-check nila. Sila yung assessment council. So, nandyan na yung kasama yan sa universal healthcare. I-monitor ang bawat pasilidad kung naiibigay ba ng tama yung serbisyo ng kalusugan. And then, pang-8, yung health information will be collected. Both public and private hospitals and health insurers will be required to maintain a health information system that will contain electronic health records, prescription logs, and human resource information. So, i-enhance yung ating mga health information system. Okay? And funded by
And the system will be developed and funded by DOH and PhilHealth again. So, ang dami-daming nakaatang na responsibilidad sa DOH and PhilHealth pagdating sa implementasyon ng universal healthcare. At dito nagsimula kung bakit magtataas or nagtaas ng premium rates dahil kailangan ng pondo. Hindi maisakatuparan ang universal healthcare kung hindi itataas ang premiums. Yan yung sa aking opinion. Ang tanong, gaano kami nakakasigurado kaming mga OFWs na mapupunta sa maganda? Nagbabayad naman kami noon. Bakit kailangan kaming isama sa pagtataas ng premium? Hindi kami kumukuha, hindi namin insured kami sa aming mga bansang pinagtatrabahuhan. Okay? So, pwede na lang namin ikuha yung aming mga kamag-anak ng kanilang insurance. Insured din naman kami. So, pwedeng doon na lang kami sa voluntary contribution. Ibig sabihin, self-employed. Kasi, doon sa direct contributor nyo, kasama doon yung employee-employer. May hati. Kami bubuuin namin yung pagbabayad. And to think, hanggang 2025, ang implementasyon ng inyong premium rates, tataas hanggang 5%. Magkano na lang yung babayaran namin pagdating ng 2024 to 2025? Next year, magiging siyang 4 or mas mataas sa 3%. Ating hihimayin yan. Titingnan natin sa next nating pagtalakay. Pero ngayon, ipinaliwanag natin yung universal healthcare. Dito nagsimula. Maganda naman ang rason dahil maraming makikinabang. Okay? And lahat ay inaasahang may ayuda, may tulong na ibibigay. Pero nakita ba natin kung gaano kalaki ang ibibigay ng Philippine Gaming or ng sweepstakes or ng pangatlo nga kaming mga OFWs na pagkukuhanan ng inyong pondo. Malinaw na sinabi, pangatlo kaming pagkukuhanan. Okay? So, hindi kami nagdadamot, hindi kami okay lang na magbigay kami, pero hindi ganun kalaki. Ang hirap-hirap maging OFW, hindi nyo nakikita kung gaano kahirap ang trabaho ng isang OFW. And then all of a sudden, from 2,400 na binabayad namin noon, magiging 21,600 ngayong taong ito. Paano na lang sa next year? Paano na lang sa sunod na taon? Kasi hanggang 2024 to 2025, 5%. Hihimayin natin yan isa-isa kung magkano yung babayaran natin. Sa isang OFW na household worker, mahigit na 7,000 yung babayaran niya ngayong taong ito. Na nagsimula noon na binabayaran lang niya ay nasa 2,000.
Just imagine. Ito yung mga dapat niyong malaman sa universal healthcare. Again, ito ang isa sa pinagmulan kung bakit may pagtaas ng premium rates. Salamat and be safe. Bye.